Ang mayaman kong asawa Kabanata 1801 hanggang 1810, ang sinaunang banal na armas. Nanlaki ang mga mata ng mga nakapaligid sa paligid nang makita nilang natanggal ang balat ng natural na mineral. Ito ay isang kayamanan. Banal na si *T. Ito ba ay isang kayamanan? Bulalas ng karamihan. Ang Dharma treasure mula sa napakalaking natural na mineral ay dapat na pambihira. Buong pagmamalaking sinabi ni Juwo, sino ang maswerte dito? Sumimangot din si Chinyu. Tandang padamdam. Noong ginamit niya ang mapanglo na banal na mata para suriin, wala siyang nakita. Kakaiba iyon. Kumunat ang noo ni Chinyu. Nakatutok din ang kanyang mga mata sa natural na mineral. Bang! Ang balat ng natural na mineral ay nahulog sa bawat layer, at sa wakas ay nabasag ito sa mga piraso. Mayroong isang malaking banal na sandata, ganap na itim, at walang nakakakita ng kahit ano sa loob. At saka, wala ring aura na dumadaloy sa paligid. Maaaring ang bagay na ito ay walang kulay, kaya't ang malungkot na banal na mata ay hindi nakakakita dito. Pulong ni Chinyu. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, ano ito? Isang bakal. *King Iron Rod. Isang palalang. Jesus Christ. Isang tinidor lang. Isang bakal na tinidor. Hindi sila pinansin ni Juwo, tumakbo siya, at hinawakan ito sa kanyang kamay. Napakalaki ng banal na sandata na ito. Tila mas higanti ito sa mga kamay ni Juwo, dahil mas malaki ito kaysa sa kanyang katawan. Nang hawakan ito ni Juwo sa kanyang kamay, ang itim na ibabaw ay nagsimulang mahulog muli. Clack! 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 Naririnig ng mga tao ang tunog ng kalawang na nahuhulog. Biglang nanginig ang palad ni Juwo. Ang itim na kulay na nakabalot sa banal na sandata ay agad na sumabog at nabasag, at ang gintong liwanag ay sumabog mula sa loob. Nakita na nila sa wakas kung ano ang nasa loob. Nang makita ang banal na sandata, nagulat ang karamihan. Napakamot ng ulo si Chinyu. Ang bagay na ito ay isang kalaykay. Kamukhang kamukha ito ng 9-tooth spike rake ni Zubaji, maliban kung ito ay ginto. Ito ay glided rake. Sabi ng isang tao. Glided rake. Ang armas na ito ay tinatawag na glided rake. Hindi. Ito ay ginto. Kaya binigyan ko ito ng pangalan. F-sake off. Magandang pangalan ng glided rake. Tatawagin ko itong glided rake. Tuwang-tuwang sabi ni Juwo. Mukhang gusto niya ang pangalang ito at patuloy na kumakaway kay glided rake. Gayunpaman, ang figure ni Juwo ay hindi tumugma sa malaking glided rake na ito. Ang isang maliit na taong tulad niya na may hawak na isang higanteng glided rake ay isang nakakatawang eksena. Girl, you look funny with this glided rake. Ang liit mo. Paano mo gagamitin ang ganoong kalaking rake? Bakit hindi mo ibenta sa akin? Mabilis na lumapit ang isang matipunong lalaki at nagtanong. FCQ. Sino ang nakakatawa? Ikaw ang *King nakakatawa dito. Gusto ko ang aking gilded rake, at hindi ko ito ibinebenta. Nagmura si Juwo. Isinaaktibo niya ang kanyang isip at inimbak ang glided rake sa kanyang spatial god tool. Sobrang gusto ko ang bagay na ito, at hindi ko ito ibebenta sa sinuman. Huwag mong sayangin ang iyong oras, sabi ni Juwo na nakadilat ang mga mata. Hindi napigilan ng mga nanunood ang tumawa na parang akala nila ay isang cute na bata si Juwo. Matapos manalo si Juwo sa kayamanan, nagsimulang magbayad ang mga tao para sa mga natural ores. Tinundan nila si Juwo, naglalakad pasulong at tinatapik ang mga natural na mineral paminsan-minsan. Sa wakas, lahat sila ay pumili ng pinakamalaki. Terra na. Masasabi kong walang maganda dito, hinailan ni Juwo si Chinyu at Bamulong. Pagkatapos nilang lumabas ng natural ore shop, gulat na sinabi ni Chinyu, hindi lang swerte. *King Lock. Sino kaya ang maswerteng ito? Kung sasabihin ko sa kanila na hindi ito tungkol sa swerte, hinding-hindi nila ako bibitawan. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata. Sumimangot si Chinyu at sinabing, kung gayon, anong uri ng pamamaraan ang ginamit mo? Paano mo nalaman na may Dharma treasure sa loob? Ngumiti si Juwo. Karanasan. Ito ay karanasan.
Bilang isang bihasang mahilig sa pagkain, masasabi ko kung mayroong anumang mabuti sa natural na mineral. Lalong naguluhan si Chinyu. Ngumiti siya ng pilit at nagtanong, palagi ka bang nakakahanap ng pagkain sa mga bato? Sinabi ko na sa iyo. Wala kang alam. Maraming mabangis na hayop na tinatakan ng natural na ores ang may pinakamakatates at pinakamasarap na karne. Ipapakita ko sa iyo sa susunod, sabi ni Juwo na may inosenteng mukha. Hindi nakaimik si Chinyu. Hindi niya inaasahan ang isang nakakabaliw na paraan upang makahanap ng isang natural na mineral na may kayamanan. Pagkabalik sa kanilang tirahan, inilabas ni Juwo ang glided rake. Patuloy niyang hinahaplo si glided rake na parang babaeng naglalaro ng paborito niyang laruan. Wala pa akong armas na magagamit ko. Ang glided rake ay perpekto para sa akin. Tuwang-tuwang sabi ni Juwo. Tinitigan ni Chinyu si glided rake at sinabi sa mahinang boses, kung ang bagay na ito ay seryosong nagmula sa Forbidden Zone, ang kapangyarihan nito ay hindi nasusukat. Kung tutuusin, kahit na maraming True Saints ang namatay doon, kaya walang nakakaalam kung ilang Dharma Treasure ang nakatago doon. Who cares? Gusto ko pa rin. Hinawakan ni Juwo si glided rake at ibinaba ito pasulong. Sa isang iglap, isang napakalaking kapangyarihan ang sumabog. Matapos ang isang lilang liwanag na nagtagal sa glided rake at tanggayin ang lahat ng nasa paligid, isang tuktok ng bundok sa di kalayuan ang dinurog ni Juwo. Ang bundok ay malayo sa kanilang dalawa, ngunit ito ay naging mga guho ng hampas ng kalaykay. Pareho silang namangha sa sobrang lakas nito. Tiningnan ni Chinyu ang eksenang ito na may tulala na ekspresyon. Saglit, hindi siya sigurado kung tungkol ito kay Juwo o golden rake sa kanyang kamay. Perpekto! Perpekto! Gusto ko si glided rake. Niyakap ni Juwo ang kanyang glided rake at ipinahid ang kanyang mukha dito na parang bata. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, siya ba ang reinkarnasyon ni Zubaji? Zubaji, anong pinagsasabi mo? Naguguluhan si Juwo. Wala. Umiling si Chinyu. Pagbalik natin sa Thunder Courtyard, maaari nating tanungin ang Din kung saan nanggagaling ang sandata na ito kung mayroon tayong pagkakataon. Sige, sabi niya. Uwi. Kinabukasan, muling dumating sina Chinyu at Juwo sa tavern, naghihintay kay Gu Sanchen. Sa tanghali, sa wakas ay nagpakita si Gu Sanchen sa pintuan. Mabilis na lumapit si Chinyu, yumuko, at sinabing, Brother Gu. Brother Chin? Sorry kung pinaghintay kita, yumuko din si Gu Sanchen. Umiling si Chinyu. It's not a big deal. So, may grupo ba tayo ngayon? Hindi maganda ang takbo. Ang ilan ay tumatangging pumunta sa Forbidden Zone dahil natatakot sila sa lugar na iyon, sabi ni Gu Sanchen sa malalim na boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at nagmamadali siyang nagtanong, paano si Yang Yu? Darating ba siya? Sabi niya darating siya, sabi ni Gu Sanchen. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Mabuti iyan. Mabuti iyan. Sabi ni Chinyu. Nagtaas ng kilay si Gu Sanchen. Kuya Chin, mukhang interesado ka kay Yang Yu. Bakit? Kilala mo ba siya? Itinago ni Chinyu ang kanyang pananibik, dahil bigla niyang napagtanto na kakaiba ang kanyang kinikilos. Nararamdaman ko lang na mas mabuting kasama siya. Tutal, mayroon siyang saint weapon, awkward na sabi ni Chinyu. Ngumiti si Gu Sanchen nang walang sinasabi at dinala si Chinyu sa isang upuan sa tavern. Dahil sa kanyang reaksyon, medyo kinabahan si Chinyu at medyo nag-alala. Kung siya ay malantad, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Noon lang, sinabi ni Gu Sanchen na parang alam niya ang ilang sikreto, Brother Chin, mayroon kang magandang koneksyon. Si Yang Yu ay may saint weapon. Tandang padamdam. Matapos marinig ni Chinyu ang mga salitang ito, lumubog ang kanyang puso. Seryoso ba siyang may saint weapon? Ito ang katapusan, tama. Paano niya siya papatayin? Ganun ba? Iyan ay kahanga-hanga, sabi ni Chinyu. Totoo iyon. Kung mayroon tayong saint weapon, mas malaki ang tsansa nating mabuhay. Tumango si Gu Sanchen. Hindi kailanman naisipan ni Chinyu na pumasok sa Forbidden Zone, na siyang libingan ng maraming True Saints.
Si Gu Sanchen ay nagmula sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, hindi katulad ni Qin Yu, na isang impostor. Brother Qin, humanda ka. Aalis tayo bukas, sabi ni Gu Sanchen. Tumango si Qin Yu at sinabing, okay, nakuha ko na. Pagkatapos noon, humingi si Gu Sanchen ng tsaa at nagsimulang makipag-chat kay Qin Yu. Siyempre, hindi palalampasan ni Qin Yu ang pagkakataong ito na mangalap ng ilang impormasyon. Hoy, sino ang pinakamalakas sa siyam na dakilang maharlikang pamilya ng Zhongzhou? Tanong niya. Tumawa si Gu Sanchen. Walang sino man ang pinakamalakas. Lahat tayo ay mga pamilya sa ilalim ng proteksyon ng ating mga ninuno. Sa mga tuntunin ng pamana, sa tingin ko lahat tayo ay nasa parehong antas. Tumango si Qin Yu at nagpatuloy sa pagtatanong, nabalitaan ko na ang prinsesa ng pamilya yan ay magpapakasal sa isang magulong katawan. Sino iyon? Hindi mo man lang kilala kung sino ang magulong katawan. Nagtatakang tanong ni Gu Sanchen. Narinig ko na siya pero wala akong masyadong alam, sabi ni Qin Yu na parang wala siyang pakialam. Humigop si Gu Sanchen ng kanyang tsaa at sinabing, siya ang pinakahinahangad na magsasaka sa banal na rehiyon. Ang lalaking iyon ang napili. Siya ay 40 taong gulang lamang noong siya ay umabot sa reversion void stage. Naniniwala ako na kung hindi dahil sa mga paghihigpit ng mundong ito, mas maaga pa sana siyang nakarating. Biglang naging hindi komportable ang mukha ni Qin Yu. Ang gayong talento ay talagang nakamamanghang. Sinabi ni Xiao Sheng na kahit na ang pinakatalentadong kababalaghan sa kasaysayan ay gumugol ng 300 taon bago maabot ang reversion void stage. Ang mas nakakabaliw ay halos talunin niya ang lahat pagkatapos maabot ang reversion void stage, patuloy ni Gu Sanchen. Napatay niya ang higit sa 10 peak ng return to void stage cultivators pagkatapos na pumasok sa maagang yugto. Ngayon, naabot na niya ang intermediate reversion void stage, at nabalitaan ko na siya ay kasalukuyang nasa retreat upang subukang umakyat sa advanced stage. Sa puntong ito, marahil ay malapit na siyang maging isang tunay na santo. Matapos marinig ni Qin Yu ang mga salita ni Gu Sanchen, ang kanyang mukha ay namula. Nakakabaliw ang lalaking iyon. Ilang buwan na lang ang nakalipas mula noong Great Upheaval, at malapit na siyang makapasok sa huling yugto ng reversion void stage. Tao ba siya? Kapag naging true saint na siya, wala nang pagkakataon si Qin Yu. Sa palagay ko si Shio ay isa sa pinakamakapangyarihang kabataan sa panahong ito, sabi ni Gu Sanchen. May halong damdamin si Qin Yu sa kanyang puso. Alam niyang makapangyarihang tao ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong antas. Paano si Yan Ruozo? Kumusta na siya? Nag-aalalang tanong ni Qin Yu. Tumawa si Gu Sanchen. Masasabi ko lang na kasing talino ni Yan Ruozo si Shio, kaya perfect match sila. King Bulls *8. Hinampis ni Qin Yu ang mesa at agad na tumayo. Ang mesa ay nabasag sa isang iglap. Medyo kakaiba ang galit na galit niyang ekspresyon. Kuya Qin, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Gu Sanchen. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at napagtanto na nawalan siya ng katinoan, kaya pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at sinabing, pasensya na, masyado akong naging emosyonal. Ako, may crush ako kay Miss Yan. Ha. Tumawa si Gu Sanchen. Brother Qin, sino ang hindi nangangarap ng ganoong talentadong babae? Gayunpaman, mananatili lamang siya sa ating mga panaginip. Sa kanyang katayuan, sino ang karapat-dapat sa kanya maliban sa isang henyo na tulad ni Shio? Sabi ni Gu Sanchen, umiling-iling. Si Qin Yu ay tahimik, ngunit ang galit sa kanyang puso ay nag-aalab. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kanyang panloob na demonyo o galit. Sa madaling salita, malapit nang mawala si Qin Yu. Napansin ni Juwo ang kakaibang reaksyon ni Qin Yu, kaya mabilis siyang lumapit at sinabing, aalis tayo bukas, di ba? Magkita tayo dito bukas. Dapat mas maganda ang labas ng lungsod. Medyo malayo ang lugar na ito sa Forbidden Zone, sabi ni Gu Sanchen. Sige. See you tomorrow. Kailangan na nating umalis. See you tomorrow, sabi ni Juwo. Pagkasabi nito, hinailan ni Juwo si Qin Yu at mabilis na umalis.
Bumalik ang dalawa sa kanilang tirahan, ngunit ang mukha ni Chinyu ay mukhang malungkot pa rin. Umupo si Juwoo sa tabi ni Chinyu at sinabing, natatakot ka ba? Tumingin si Chinyu kay Juwoo at sinabing may malamig na mukha, syempre hindi. Kung ganoon, ano ang ikinagagalit mo? Naisip mo na ba kung paano lumaki si Shio? Ungol ni Juwoo. Sa tingin ko ito ay maaaring magandang balita, sabi ni Juwoo. Tumingin si Chinyu kay Juwoo na may pagkalito, naghihintay sa kanyang magpatuloy. Sabi ni Juwoo, pag-isipan mo. Tinalo na ni Shio ang lahat sa reversion void stage pagkatapos maabot ito. Magulo rin ang katawan mo, ibig sabihin kaya mo rin. Kapag naabot mo na ang reversion void stage, sino ang mas makapangyarihan kaysa sa iyo? Natigilan si Chinyu nang marinig niya ito. Na may katuturan. Kung kaya ni Shio, kaya niya rin. Sa pag-iisip pabalik sa mga salita ni Xiaoyu, napagtanto niya na posible ito. Pinahintulutan niya si Chinyu na magtungo sa Zhongzhou pagkatapos niyang maabot ang reversion void stage, kaya nangangahulugan ito na may kakayahan siyang protektahan ang kanyang sarili dito. Pagkatapos ng pep talk ni Juwoo, mas relaxed si Chinyu. Kailangan kong lumunin ang Wangji Buddha Flame sa lalong madaling panahon, malamig na sabi ni Chinyu. Naikuyom ni Juwoo ang kanyang mga kamao at tumango. Oo. Kapag tumuntong ka sa reversion void stage, sipin mo si Shio. Tutulungan kitang bugbugin siya. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Salamat, tumingin siya kay Juwoo at tumango, at sinabi. Si Juwoo ay isang taong walang pakialam at palaging nakakapagpasaya kay Chinyu. Nagpapasalamat siya sa pagkakaroon ng ganoong kaibigan. Magpahinga ka. Hahanap tayo ng paraan para patayin si Yang Yu bukas, sabi ni Juwoo. Hindi ako kasing talino mo, kaya wala akong maisip na diskarte. Ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito, sabi ni Juwoo, tumalikod, at umalis. Hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak. Napahiga siya sa sahig, nawala ng malay. Sa sandaling ito, walang pakialam si Chinyu sa mga kahihinatnan ng paglamon sa primordial spirit. Sa halip, gusto lang niyang makalusot sa lalong madaling panahon, anuman ang presyo. Nagsimulang tumakbo ang mga iniisip ni Chinyu. Dahil sa matinding pressure ay hindi niya pinansin ang lahat. Nang gabing iyon, mahigpit na kinuyam ni Chinyu ang kanyang mga kamao na para bang nakapagdesisyon na siya. Ang mga epekto ng paglamon sa primordial na espiritu ay hindi maisip, ngunit ang mga kahihinatnan ay napakalubha din. Higit sa lahat, kung ito ay natuklasan sa hinaharap, malamang na siya ay aatakihin ng buong banal na rehiyon. Tandang padamdam. Ngunit wala nang pakialam si Chinyu. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Chinyu. Siya at si Juwoo ay umalis sa Heavenly Ocean City. Nakatayo sa pasukan ng Heavenly Ocean City, pareho silang naghihintay kay Gu Sanchen. Nakaisip ka na ba ng paraan? Tanong ni Juwoo. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi pa. Isa-isang hakbang natin ito. Alinman ay akitin natin siya sa Forbidden Zone at hayaan siyang mamatay doon, o sisiguraduhin nating wala siyang pagkakataong makuha ang Saint Weapon. Siyempre, pinakamahusay na patayin siya gamit ang aming sariling mga kamay upang makuha ang mga puntos. Malakas na tumango si Juwoo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Naghintay ang dalawa ng halos 2 oras. Sa wakas ay lumitaw si Gu Sanchen sa direksyon ng gate ng lungsod. May 3 tao sa tabi niya, 2 lalaki at 1 babae. Mabilis na tumutok ang mga mata ni Chinyu sa isa sa mga lalaki. Ang taong ito ay mukhang kahabag-habag at may kasuklam-suklam na ugali. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay patuloy na tumitingin sa paligid na parang magnanakaw. Ang taong ito ay malamang na si Yang Yu, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, pinangunahan sila ni Gu Sanchen na maglakad papunta sa Chinyu. Brother Chin? Bati ni Gu Sanchen kay Chinyu. Pagkatapos ay ipinakilala niya, ang 3 ito lang ang gustong sumama sa amin. Ito si Yang Yu, at ito si Shisan. Ang pangalan ng dalaga ay Zhong Wenyi. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Gu Sanchen, hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Ang mukhang palihim na lalaki ay hindi si Yang Yu.
Sa halip, ang matangkad na lalaki na may pambihirang ugali ang pakay ni Chinyu at ng iba pa. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Good to see you. Kinumpas ni Chinyu ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Lumakad pasulong si Yang Yu at nakangiting sinabi, narinig ko na si Brother Chin ay taga Zhongzhou din. Talagang pambihira ang ugali mo. Tama. Ang mga tao lang ng Zhongzhou ang magkakaroon ng ugali ni Brother Chin, bulong ni Zhong Wenyi. Gumisi si Chinyu sa kanyang puso. Hindi ba't puro kalokohan lang? Magaling talaga silang mambola. Brother Gu? Umalis na tayo kaagad, sabi ni Chinyu. Bahagyang tumango si Gu Sanchen. Sa isang pag-iisip, ipinatawag niya ang isang higanting anaconda na mukhang isang tunay na dragon. Ang higanting anaconda na ito ay tila nasa bingit ng pagbabagong anyo sa isang dragon na may mga sungay ng dragon na lumalabas sa noo nito. Wala itong pinagkaiba sa totoong dragon. Tara na, sabi ni Gu Sanchen. Ma'am, tumango si Chinyu at agad na isinakay si Juwo sa higanting anaconda. Kung ikukumpara sa Divine Eagle ni Chinyu, ang higanting anaconda ay mas mabilis. Sumakay sila sa ere at dumiretso sa Forbidden Zone. Habang nasa daan, hindi umimik si Chinyu habang bahagyang nakapikit. Sa puntong ito, lumapit si Yang Yu at nagsabi, Brother Chin, Zhongzhou ang pinakamakapangyarihang lugar sa buong Holy Region. Bakit si Brother Chin ay isang mighty realm cultivator lamang? Ayon sa kahilingan ng ating mga ninuno, pinipigilan ko ang aking cultivation realm, napatingin si Chinyu sa kanya at sinabi. Nakikita ko. Ito ay upang bumuo ng isang matatag na pundasyon, sabi ni Yang Yu sa kanyang sarili. Narinig ko na pumunta si Brother Yang sa Forbidden Zone at kumuha ng Saint Weapon doon, sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong sabihin. Swerte lang ako, nakangiting sabi ni Yang Yu. Noon, nang ang iba't ibang maharlikang pamilya ng Zhongzhou ay pumasok sa Forbidden Zone, nagkataong nasa malapit ako. Ilabas at ipakita sa akin kung anong uri ng Saint Weapon ito, sabi ni Juwo. Tumawa si Yang Yu at sinabing, ang aking Saint Weapon ay medyo simple at magaspang. Isa ito sa mga low-end na item. Hindi ko ito ipapakita sa iyo para hindi mo ako pagtawanan. FCQ. I think wala ka talagang Saint Weapon. Nagyayabang ka ba? Gumisi si Juwo at sinabi. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Yu. Pagkatapos ay sinabi niya sa medyo hindi nasisiyahang tono, Brother Chin, mukhang masama ang ugali nitong katulong mo. What the hell did you say? Anong masamang ugali? Biglang tumayo si Juwo at pinandilatan si Yang Yu. Kuya Chin, hindi mo ba siya dapat disiplinahin? Walang pakialam na sabi ni Yang Yu. Hindi ko siya katulong, sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti. Kaibigan ko siya. Nang marinig ito, nagulat na sinabi ni Yang Yu, kung ganoon, ang dalagang ito ay mula rin sa isang aristokratikong pamilya sa Zhongzhou. Hindi bagay sa iyo, sumpa ni Juwo. Gumiti si Yang Yu at hindi na nagsalita pa. Gumuso si Chinyu kay Yang Yu. Ang taong ito ay isang tipikal na snobbish na tao. Brother Gu, gaano kalayo ang Forbidden Zone? Tanong ni Chinyu. Medyo malayo, sabi ni Gu Sanchen. Sa ating bilis, kakailanganin natin ng 3 araw para makarating sa pinakamalapit na Forbidden Zone. Ito ay tumatagal ng ganoon katagal. Kumunat ang noo ni Chinyu. Muling sumingit si Yang Yu, hindi kailangang mabalisa si Brother Chin. Ang magagandang bagay sa buhay ay sulit na hintayin. Medyo pamilyar ako sa Forbidden Zone na ito. Kaya kung manguna sa lahat pagdating ng panahon. Mabuti. Kailangan kong problemayan si Kuya Yang, sabi ni Chinyu na may peking ngiti. Brother Chin, ito ba ang iyong unang pagbisita sa Crimson Moon Continent? Tanong ni Gu Sanchen. Ma'am, sagot ni Chinyu. Narinig ko ang tungkol dito dati, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong bisitahin. Sa cultivation realm ni Brother Chin, hindi ba mag-aalala ang pamilya mo na mag-isa kang pumunta sa Crimson Moon Continent? Tanong ni Yang Yu. Mayroon akong protective magic artifact, sabi ni Chinyu. Kahit na atakihin ako ng isang tunay na santo, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses. I see. Bahagyang tumango si Yang Yu at sinabi.
Ayaw ni Chinyu na makipag-usap ng masyadong kalokohan kay Yang Yu. Umupo siya sa higanting anaconda at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, nagkunwaring naglilinang. Ngunit sa katunayan, pinipigilan niya ang mga panloob na demonyo sa kanyang puso. Sa gilid, hindi sinasadyang sinabi ni Zhong Wenyi, mukhang napakaliit ng pamilya Qin sa Zhongzhou. Magkakaroon ba ng pinakamataas na kayamanan ang ganoong pamilya? Kuya Qin, maaari mo bang ipakita sa amin ang iyong kayamanan? Di man it. Mabilis na isara ang iyong hanggal na bibig, tumayo si Juwo sa harap ni Chinyu at nagmura. Tinulyapan ni Zhong Wenyi si Juwo, Minishan, at sinabing, saang pamilya ka galing? Sabihin mo sa akin para mapalawak ko ang aking pananaw. Hindi ko sasabihin sayo. So what? Gumuso si Juwo. Sinabi ni Zhong Wenyi na may malamig na mukha, natatakot ako na ikaw ay mula rin sa isang hindi kilalang maliit na maharlikang pamilya, hindi ba? Marahil ito ay mas mababa kaysa sa atin. Gusto mo bang subukan? Sabi ni Juwo na may malungkot na mukha. Lahat, sinubukan ni Gu Sanchen na ayusin ang mga bagay at sinabi. Hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang panloob na alitan. Ang target natin ay ang Forbidden Zone. Matapos marinig ang mga salita ni Gu Sanchen, sa wakas ay huminahon ang mga tao. Si Chinyu ay nakaupo doon na naka-crossleg, at ang kanyang panloob na mga demonyo ay nagsimulang kumilos muli. Pinilit niyang tiisin, pero pawis na pawis ang noo niya. Hindi nagtagal ay napansin ni Juwo ang abnormalidad ni Chinyu. Mabilis siyang pumunta sa gilid ni Chinyu at maingat na pinrotektahan ito sa likod niya. Paminsan-minsan, naglalabas siya ng tipak ng panloob na chi para panasan ang pawis sa noo ni Chinyu. Sa hindi kalayuan, walang tigil na nagdaldal si Zhong Wenyi. Malinaw na sinusubukan niyang protektahan si Yang Yu. Sumama rin sa kanya si Yang Yu paminsan-minsan, ngunit nanatiling tahimik ang binata na napagkamalan ni Chinyu bilang Yang Yu. Ang higanting anaconda ay pumailang lang sa langit. Buong 3 araw ang ginugol ng grupo bago sila nakalapit sa Forbidden Zone. Sa sandaling malapit na sila sa Forbidden Zone, nagbago ang lahat sa paligid. Ang langit ay naging madilim na pula, at ang buong mundo ay parang natatakpan ng isang madilim na pulang filter. Sa hindi kalayuan, maraming mga haligi. Sa bawat haligi, nakaukit dito ang mga kakaibang karakter. Pagtingin sa malayo, tila may napakalalaking estatwa na nakatayo. Ang mga estatwa na ito ay katulad ng Devil Lord na inilarawan sa mga sinaunang alamat. Kahit na napakalayo nila, binigyan nila ang mga tao ng matinding pang-aapi. Ang pagtingin lamang dito ay nakakaramdam ng labis na hindi komportable at depresyon ng mga tao, hindi pa banggitin ang pagtapak dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na may mali. Sa ganoong eksena, labis na naapektuhan ang lahat at mahigpit na kumunat ang kanilang mga kilay. Lalong naging pangit ang mukha ni Chinyu. Walang ibang dahilan maliban sa katotohanan na ang ningning ng mundong ito ay halos kapareho ng eksenang nakita ni Chinyu noong nilalamon niya ang mga primordial spirit. Si Chinyu, na sa una ay halos hindi na kayang pigilan ang sarili, ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Pulang dugo ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Ito ay isang kababalaghan na ang kanyang pagtutol laban sa kanyang panloob na mga demonyo ay umabot na sa pinakamataas. Nang makitang malapit nang mawala ng kontrol si Chinyu, mabilis na bumulong si Juwo sa kanyang tainga, Chinyu, kailangan mong tiisin ito. Tiisin mo lang ito sandali at magiging maayos ang lahat. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, ngunit talagang hindi makayanan ang pagmumultuhan ng kanyang panloob na mga demonyo. Iba ito sa pisikal na sakit dahil ginugulo nito ang kanyang isipan. Hindi mo pa ba gustong pumunta sa Zhongzhou para bisitahin ang pamilya yan? Hindi mo ba gustong lampasan ang magulong katawan na iyon at pakasalan ang prinsesa ng pamilya yan? Ang boses ni Juwo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga tainga ni Chinyu. Sa wakas ay tumahimik si Chinyu pagkatapos marinig ito. Huminga siya ng malalim at ginawa ang lahat para manatiling kalmado. Naroon ang Forbidden Zone. Matagal na ang sabi-sabi, maraming maharlikang pamilya ang nagpangalan sa 6 na Forbidden Zone. Ngunit hindi ko alam ang mga pangalan ng zone na ito, tumayo si Yang Yu at walang pakialam na sinabi.
Wala pa akong narinig tungkol dito, sabi ni Gu Sanchen, umiling-iling. Natatakot ako na ang mga matatanda lamang sa pamilya ang nakakaalam nito. Kumusta naman kayo? Tumulyap muli si Zhong Wenyi kay Qin Yu. Tingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kuya Gu? Sa tingin mo ba ay isang elder si Qin Yu? Sa tingin mo ba kamukha niya ang iyong ama sa kanyang edad? Nagmura si Juwo. Nagdilim ang mukha ni Zhong Wenyi, at malamig na sinabi niya, mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lamang sa taga-Zhongzhou ka. Kilala mo ba kung sino ang aking ama? Kailangan mong bumalik at tanungin ang iyong ina kung sino ang iyong ama. Mukha ba akong nanay mo? Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata. Ikaw. Galit na galit si Zhong Wenyi, ngunit wala siyang magawa kay Juwo. Sige. Lahat, tumigil na sa pag-aaway. Ang Forbidden Zone ay nasa taas. Lahat, mag-ingat. Nakangiting sabi ni Gu Sanchen. Sa pamamagitan nito, inalis ni Gu Sanchen ang higanting anaconda, at ang grupo ay dumaong sa lupa. Ang daan sa lugar na ito ay paliko-liko, at ito ay lubhang komplikado. Pagkatapos sumulong ng ilang bituin, maaabot nila ang aktwal na Forbidden Zone. Kung walang manggengune sa kanila, baka aksidente silang makapasok sa gilid ng Forbidden Zone. Kung nangyari iyon, tiyak na mamamatay sila. Brother Yang? Mangyaring manguna, sabi ni Gu Sanchen. Bahagyang tumango si Yang Yu at agad na naglakad papunta sa harapan. Sumunod ng malapit si Gu Sanchen sa likuran na parabang natatakot siyang mawala. Susundan sana sila ni Qin Yu, ngunit tahimik na hinaila siya ni Juwo. Maglakad ng mas mabagal, sabi ni Juwo. Bakit? Kumunat ang noo ni Qin Yu at nagtanong. Itinuro ni Juwo si Zhong Wenyi, na nasa kanyang harapan at sinabing, si Yang Yu ay may saint weapon, ngunit ang taong ito ay tiyak na walang nito. Bibigyan kita ng antidote mamaya. Panunupil. Nagulat si Qin Yu. Mukhang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Juwo. Hindi umimik si Juwo. Nakatitig lang siya kay Zhong Wenyi. Sa sandaling iyon, huminto si Zhong Wenyi sa kanyang paglalakad. Lumingon siya at tumingin kay Juwo. Bakit mo ako sinusundan? Sabi ni Zhong Wenyi na nakakunot ang noo. Payag ako. Ano ang magagawa mo? Sabi ni Juwo, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Pinag-alala mo ako. Maaari kang pumunta sa harap, ngumuso si Zhong Wenyi at sinabi. Ayoko. How about it? Ngumuso si Juwo. Sino ang nakakaalam kung may gagawin ka sa pamamagitan ng pagsunod sa akin? Sabi ni Zhong Wenyi na may malungkot na ekspresyon. Kung gayon maaari kang maglakad ng mas mabagal. Hindi pa rin ako lalakad sa harap mo, inikot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabi. Dahil doon, mas naging mabagal ang kanyang lakad, na para bang nalilibang siyang naglalakad sa looban. Gayunpaman, mukhang walang tiwala si Zhong Wenyi kay Juwo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at binagulan ang kanyang lakad. Tila nag-aagawan silang tatlo kung sino ang mas mabagal sa paglalakad. Kaya't ang kanilang bilis ay naging mas mabagal. Si Gu Sanchen at Yang Yu, na nasa harapan nila, ay walang napansin na kakaiba. Tila pinag-uusapan nila ang Forbidden Zone at hindi napansin na hindi sila sinundan ng tatlong tao. Habang lumalaki ang distansya sa pagitan ng dalawang partido, ang orihinal na bastos na ekspresyon ni Juwo ay agad na naging malamig. Isang nakamamatay na hangarin ang lumabas sa kanyang katawan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhong Wenyi. Parang may naramdaman siyang mali. Gusto niyang kausapin ang taong iyon, ngunit hinaila ng maliit na kamay ni Juwo at direktang tinatakan ang kawalan. Ang kanyang pamamaraan ay lubhang kakaiba. Para siyang hinaila sa kawalan, at ang paligid ay naging itim. Ikaw. Nagulat si Zhong Wenyi at sinabi. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Napakalamig ng boses ni Juwo. Iniunat niya ang kanyang maliit na kamay at sinampal ang mukha ni Zhong Wenyi. Napakabigat ng sampal kaya na-distort ang magandang mukha ni Zhong Wenyi. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nililigawan mo si kamatayan. Biglang sumigaw si Zhong Wenyi at agad na itinaas ang palad para sampilan si Juwo. Masyadong mahina ang lakas ni Zhong Wenyi sa harap ni Juwo.
Sa panahong ito, tila naging mas pamilyar si Juwo sa kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl. Ito ay simpleng pambihira. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Zhong Wenyi ay nasa bingit na ng kamatayan, at ang kanyang panloob na chi ay napakahina. Malamig na tiningnan ni Juwo si Zhong Wenyi at sinabing, wala ka bang maraming kalokohang sasabihin? Magsabi ka ng isa pang pangungusap para makinig ako. Ibinuka ni Zhong Wenyi ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Ayaw na ni Juwo na mag-aksaya pa ng oras kay Zhong Wenyi. Tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, Qin Yu, bilasan mo. Nandito na ang antidote. Huwag mag-aksaya ng oras. Magiging mahirap kung matuklasan ka. Sa wakas ay naunawaan ni Qin Yu kung paano nabuo ang salitang, panlaban. Sa makatuwid, mabilis na humakbang si Qin Yu, itinaas ang kanyang palad, at sinimulang lumunin ang primordial spirit ni Zhong Wenyi. Nilamon ni Qin Yu ang primordial spirit ni Zhong Wenyi nang walang awa. Si Juwo, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi rin umimik. Parang sanay na siya sa ganito. Matapos lumunin ang kanyang primordial spirit, ang paligid ay nagsimulang mabagal. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Juwo. Ma'am, mas mabuti, sabi ni Qin Yu. Mabuti iyan. Tayo na. Kung hindi, paghihinalaan nila tayo, sabi ni Juwo. Tandang padamdam. Tinundan ni Qin Yu si Juwo at mabilis na naabutan sina Gu Sanchen at Yang Yu. Sa sandaling ito, masayang nag-uusap sina Gu Sanchen at Yang Yu. Dahil sobrang curious si Gu Sanchen tungkol sa Forbidden Zone, patuloy siyang nagtatanong. Bilang resulta, wala silang napansin na kakaiba. Huminto lang si Yang Yu matapos maglakad ng mahabang panahon. Lumingon siya at tumingin sa likod. Kumunat ang noo niya at sinabing, kakaiba. Nasaan si Zhong Wenyi? Tinulyapan siya ni Juwo at sinabing, tinatanong mo ba ako? Paano ko malalaman? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Yang Yu. Inilabas niya ang kanyang divine sense na sumasaklaw sa paligid, sinusubukang hanapin ang mga bakas ni Zhong Wenyi ngunit walang kabuluhan. Gayunpaman, si Zhong Wenyi ay pinatay ni Juwo, at walang bakas ng kanyang panloob na chi. Kakaiba. Wala siya dito, sabi ni Yang Yu sa mahinang boses. Baka wala na siya, casual na sabi ni Qin Yu. Bagamat may pagdududa si Yang Yu sa kanyang puso, hindi siya gaanong nasabi. Sa sandaling ito, papalapit na sila sa Forbidden Zone. Biglang huminto si Yang Yu, itinuro ang harapan, at sinabing, ang Forbidden Zone ay wala pang isang bituin ang layo mula rito. Walang makapasok sa lugar na iyon, kaya mas mabuting huminto tayo rito. Umiling si Gu Sanchen at sinabing, nandito ako para sa Forbidden Zone. Mangyaring manguna. Seryoso ka ba? Tanong ni Yang Yu. Siyempre, nakangiting sagot ni Gu Sanchen. Hindi na nagsalita pa si Yang Yu at nagpatuloy sa pag-lead. Habang papalapit sila sa Forbidden Zone, mas lalong hindi mapalagay ang lahat. Ang damdaming ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso at mahirap pigilan. Parang tinitigan ng gutom na hayop, at may punyal sa likod. Pulang dugo ang lahat sa paligid. Para silang tumuntong sa impyerno. Ito ay lubhang nakakatakot. Bagamat interesado si Qin Yu sa Forbidden Zone, alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok dito. Sa makatuwid, ang lahat ng kanyang iniisip ay kay Yang Yu, at ang tanging naiisip niya ay kung paano siya papatayin. Sa puntong ito, biglang huminto si Yang Yu. May maliit na kanal sa harap niya. Parang hangganan na naghihiwalay sa dalawang malalawak na lupain. Nasa harap ang Forbidden Zone, sabi ni Yang Yu sa malalim na boses. Nakatayo sa gilid ng Forbidden Zone, malinaw na nararamdaman ni Qin Yu ang nakakatakot na internal chi na lumalabas dito. Ang panloob na chi na ito ay mas matindi kaysa sa layuning pumatay. Nanginig sa takot ang mga tao. Sinubukan ni Qin Yu na i-activate ang kanyang Desolated Divine Eye para malaman kung ano ang nangyayari doon. Sa kasamaang palad, ang paningin ng kanyang malungkot na banal na mata ay agad na naharang, at wala siyang makitang anuman. Ang lugar na ito ay tila mas nakakatakot kaysa sa Dragon Burial Cave. Tumingin si Qin Yu kay Gu Sanchen na parang naghihintay ng susunod niyang gagawin. Natural, si Gu Sanchen ay hindi nang ahas na humakbang dito ng madalian.
Pinisil niya ang palad at naglabas ng ilang rune. Ang mga rune na ito ay naglabas ng madilim na ningning sa kanyang kamay. Kasunod nito, kinagat ni Gu Sanchen ang kanyang palad at tumulo ang isang patak ng dugo sa kanila. Sa isang iglap, isa pang Gu Sanchen ang nabuo sa kanyang harapan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Qin Yu na mapabulalas, ito ba ay isang clone? Sumulyap si Gu Sanchen kay Qin Yu, umiling, at sinabing, ito ay hindi eksaktong clone. Mayroon lamang itong kaunting divine sense at biological instincts. Hindi na ito makakalagpas. Pagkatapos ay hinimok ni Gu Sanchen ang clone na pumasok sa Forbidden Zone. Naglalakad ang clone sa Forbidden Zone. Sa kanyang hakbang-hakbang, tila hindi siya nakatagpo ng anumang abnormalidad. Hindi nagtagal, hindi na makita ng malinaw ang clone na para bang nakatuntong na siya sa kailaliman ng Forbidden Zone. Nanatiling tahimik ang grupo, naghihintay sa karagdagang aksyon ni Gu Sanchen. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Gu Sanchen ang kanyang mga mata. Wala akong maramdaman sa Forbidden Zone na ito, sabi niya sa mahinang boses, nakasimangot. Paano nangyari ito? Kulat na sabi ni Qin Yu. Ang ipinagbabawal na zonang ito ay puno ng panganib, paliwanag ni Yang Yu. Siguro makakagawa pa tayo ng ilang hakbang pasulong. Natahimik si Gu Sanchen. Ayaw niyang makipagsapalaran, kaya gumawa siya ng isa pang clone para makapasok sa Forbidden Zone. Sa pagkakataong ito, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Gu Sanchen. Paano ito? Tanong ni Qin Yu. Umiling si Gu Sanchen at sinabing, wala pa rin akong nakikita. Ang clone na ito ay nakakalakad lamang ng maikling distansya. Marahil ay ligtas ang bahaging ito ng kalsada. Sa tingin ko, ganoon din, sabi ni Yang Yu. Sumunod kayo sa akin, sabi ni Gu Sanchen sa malalim na boses. Sabay tayong papasok sa Forbidden Zone. Siyempre, hindi kita pipilitin kung ayaw mong pumasok. Pagkasabi nito, biglang nagningning ang katawan ni Gu Sanchen. Ang liwanag ay natipon sa kanyang katawan at sa wakas ay nabuo ang isang banal na damit. Ang isang alon ng banal na kapangyarihan ay agad na kumalat. Isa itong saint weapon. Hindi maiwasan ni Qin Yu na magulat. Maraming saint weapon ang natitira sa mundong ito. Karamihan sa kanila ay nakakasakit, at ang mga nagtatanggol na tulad nito ay bihira. Humakbang si Gu Sanchen sa Forbidden Zone nang walang pag-aalinlangan. Paano na? Papasok ba tayo? Tanong ni Juwo. Nanatiling tahimik si Qin Yu. Medyo na-conflict siya. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang panganib ay nakatago sa bawat sulok ng Forbidden Zone na ito, at siya ay may maliit na pagkakataon na mabuhay. Ngunit sa oras na ito, mabilis na sumunod si Yang Yu. Sa makatuwid, kung gusto niyang patayin si Yang Yu, maaari lamang niya itong sundin. Tara na, sabi ni Qin Yu. Kaya sinundan siya ni Qin Yu at naglakad patungo sa Forbidden Zone. Si Shisan, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay tumalikod at umalis ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang balak pumasok sa Forbidden Zone. Sa halip, binalak niyang mag-scout sa paligid ng lugar. Iyon ay iskarlate na pula sa Forbidden Zone, at tila may mahinang ambon sa pagitan. Hindi maiwasan ni Qin Yu na isipin ang magulong chi. Parang magkahawig ang dalawa. Maraming nakakatakot na estatwa ng bato sa paligid. Dilat na dilat ang mga mata ng mga batong estatwa na parang nanlilisik ang mga ito. Maingat silang apat, parang naglalakad sa manipis na yelo. Gayunpaman, walang kakaiba sa paligid. Maliban sa pulang dugong ningning, walang kakaiba. Sa sandaling iyon, tumigil si Gu Sanchen sa kanyang kinatatayuan. Ito ang pinakamalayo na nalakad ko, sabi niya sa malalim na boses. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung lalayo pa tayo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Gu Sanchen kay Yang Yu at sinabing, batay sa iyong karanasan, dapat ba tayong magpatuloy sa pagsulong? Umiling si Yang Yu at sinabing, hindi ko alam. Hindi pa ako nakapasok sa Forbidden Zone dati. Pero napagmasdan namin ito mula sa labas. Ang mga tunay na banal mula sa mga aristokratikong pamilyang iyon ay hindi na muling nagpakita pagkatapos pumasok sa Forbidden Zone. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano kalayo ang kanilang narating at kung paano sila namatay. Ang lahat ay nalilito saglit, hindi alam kung ano ang gagawin.
Hindi umimik si Chinyu. Napatingin siya sa malawak na Forbidden Zone. May isang mataas na bundok sa di kalayuan, ngunit kakaiba ang hitsura nito. Para itong malaking bundok na nabaligtad. Ang bundok na ito. Bakit napaka-pamilyar nito? Pulong ni Chinyu. Napaisip siya ng husto at biglang may naisip. Pagkatapos noon, direktang inilabas ni Chinyu ang Venerable Fifth Mountain. Ang mataas na bundok na nakatayo malayo sa Forbidden Zone ay kamukhang kamukha ng Venerable Fifth Mountain sa kamay ni Chinyu. Mabilis na binaligtad ni Chinyu ang Venerable Fifth Mountain sa kanyang kamay at ikinumpara ito sa mataas na bundok sa di kalayuan. Tulad ng inaasahan, ito ay eksaktong pareho. Ano yang nasa kamay mo? Hindi nagtagal, napansin ni Yang Yu ang Venerable Fifth Mountain sa kamay ni Chinyu. Ang bundok na ito, kapareho ito ng bundok na iyon. Ulalas ni Yang Yu. Tandang padamdam. Mabilis ding naglakad si Gu Sanchen. Tumingin siya sa Venerable Fifth Mountain sa kamay ni Chinyu at nagulat na sinabi, Brother Chin, ano ito? Alam ni Chinyu na hindi na niya ito mate at tago, kaya nagsinungaling siya at sinabing, ito ay isang mahiwagang artifact na nakuha ng isang elder sa aking pamilya nang nagkataon nang lumabas siya upang magkaroon ng karanasan. Hindi ko alam kung bakit ito ay eksaktong kapareho ng bundok sa Forbidden Zone. Brother Chin, maaari mo bang hayaan akong tumingin sa bundok na ito? Tanong ni Gu Sanchen. Siyempre, kaya mo. Hindi nagatubili si Chinyu at agad na ibinigay ang Venerable Fifth Mountain kay Gu Sanchen. Kinuha ito ni Gu Sanchen at pinag-aralan itong mabuti. Parehas lang talaga. Napabuntong hininga si Gu Sanchen. Kung lumabas ito, tiyak na mayayanig ang buong banal na rehiyon, sabi ni Gu Sanchen sa malalim na boses. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ayaw niyang masyadong ma-expose sa publiko dahil siguradong magdudulot iyon ng gulo sa kanya. Brother Chin? Para sa kadahilan ng pangkaligtasan, mangyaring panatilihin itong sekreto, sabi ni Gu Sanchen. Salamat, Kuya Gu, bahagyang tumango si Chinyu at sinabi. Brother Gu, may naobserbahan ka ba? Tanong ni Yang Yu sa mahinang boses. Mapait na ngumiti si Gu Sanchen, umiling, at sinabi, hindi ko maisip ito sa aking mga pamamaraan. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Yang Yu. Si Gu Sanchen ay naliligaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, muli niyang inilabas ang ron at nagpatawag ng isang clone. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang clone, agad itong nasunog at nawala ng walang bakas. Mukhang hanggang dito lang ang aking clone, sabi ni Gu Sanchen na may emosyon. Talagang isang mahirap na tanong kung dapat silang magpatuloy sa pagsulong. Sa harap nila ay isang lugar kung saan kahit ang mga tunay na banal ay mamamatay. Sa lakas nila, mahihirapan silang lumabas ng buhay kung papasok sila. Gayunpaman, walang sino man ang handang sumuko ng ganoon lang. Gusto kong pumasok at tingnan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpa siya si Gu Sanchen. Kung gayon, sasama ako sa iyo, sabi ni Yang Yu. Nanatiling tahimik si Chinyu. Tila nasa dilema si Gu Sanchen, ngunit tiyak na mayroon siyang pinakamataas na kayamanan na makapagliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, iba si Chinyu. Kapag nakapasok na siya, baka doon na siya mamatay. Juwoo, hintayin mo ako dito, sabi ni Chinyu. Pinandilatan ni Juwoo si Chinyu at sinabing, kung papasok ka, talagang susunod ako. Walang pagpipilian si Chinyu kundi magpatuloy sa paglalakad kasama si Juwoo. Habang lumalayo sila, mas lalo pang kitang-kita ang chill feeling. Nagsimulang mamula at mas nakakatakot ang paligid. Ang bundok sa di kalayuan ay tila napakalapit ngunit napakalayo. Pitek. Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang biglang nagmula sa ilalim ng mga paa. Ibinaba ni Gu Sanchen ang kanyang ulo at talagang nakakita ng bungo. Nagbago ang ekspresyon niya. Tinampot niya ang bungo, sinipsip ito, at nabigla sa sinabi, ito, bungo, ito ng tunay na santo. Nagmamadaling tumingin si Gu Sanchen sa kanyang harapan at nakita ang isang makakapal na tumpok ng mga bangkay. Nagsimulang maglaho ang ambon sa paligid, na nagpapakita ng aktwal na anyo ng lugar na ito. Malaking bangkay ang nakabitin kung saan-saan. Ang mga bangkay na ito ay parang binitay ng mga tao at mukhang kakaiba.
Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga bangkay na ito ay napakalaki. Ang bawat isa sa kanila ay ilang metro ang taas, parang isang higanti. Hindi na tayo makakarating pa. Natatakot ako na ito ang hangganan ng ligtas na lugar, sabi ni Gu Sanchen sa malalim na boses. Bago sila maka-atres, biglang nagbuga ng kakaibang liwanag ang malagolem na mga estatwa. Para silang nabuhayan, at nanlilisik ang kanilang mga mata sa kanilang tatlo. Kasunod nito, nagsimulang magbago ang eksena sa harapan. Isang invisible pressure na agad na durog. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Gu Sanchen sa walang ibang dahilan kundi ang kanyang banal na damit ay nagsimulang mabasag. Di man si Gu Sanchen ay hindi nang ahas na manatili pa. Mabilis siyang nakatakas. Boom! Sa sumunod na segundo, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Gu Sanchen ay nagsimulang gumuho, at isang lubhang nakakatakot na bitek ang nahayag. Malaking kamay ang umabot mula sa mga bitek. Si Yang Yu, na hindi nakaiwas sa oras, ay napahawak sa bukong-bukong. Hinihila pababa ang kanyang katawan, at ito ay nalante sa bilis na nakikita ng mata. Nagsimulang sumangaw ang kanyang laman at dugo, patong-patong. Parang walang makakapigil sa nakakatakot na kapangyarihan na ito, kahit ang banal na damit. Malalagas ito sa isang iglap. Ito ay isang kakaibang kapangyarihan. Ito ay hindi ang kapangyarihan ng pisikal na katawan o ang mahiwagang espiritual na kapangyarihan. Ito ay tulad ng kapangyarihan ng mga batas na maaaring magwasak ng lahat. Ang katawan ni Yang Yu ay nahuhulog. Kung hindi siya naligtas sa oras, siya ay patay na. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu, at mabilis siyang naglakad patungo kay Yang Yu. Kuya Qin, huwag magmadali. Mabilis na pinigilan ni Gu Sanchen si Qin Yu. Alam kong gusto mo siyang iligtas, ngunit ang kapangyarihang ito ay masyadong nakakatakot. Kahit ang aking banal na damit ay hindi makayanan. Ikaw. Halos itinulak ni Qin Yu si Gu Sanchen palayo at hindi napigil ang magmura, sino ba ang gustong magligtas sa kanya? Hinawakan ni Qin Yu ang gininto ang ilaw sa kanyang kamay at binato ng suntok sa ulo ni Yang Yu ng malakas. Halos naubos na ni Qin Yu ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito, na direktang dumurog sa ulo ni Yang Yu. Sa kabutihang palad, nakarating ako sa oras. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu. Sa ganitong paraan, mabibilang na siya ang pumatay sa tao, hindi ba? Mabilis na kinuha ni Qin Yu ang token at tiningnan ito. Gaya ng inaasahan, nakuha niya ang mga puntos. Phew! Ayos lang. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu. Walang sino man ang nag-akala na ang misyong ito ay magaganap sa ganoong paraan. Si Gu Sanchen, sa gilid, ay bahagyang sumimangot. Tiningnan niya ang token sa kamay ni Qin Yu at puno ng pagdududa. Alam ni Qin Yu na hindi na niya ito may tatago. Kaya niyakap niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Brother Gu, ikinalulungkot ko na nagsinungaling ako sa iyo. Hindi ako anak ng isang aristokratikong pamilya sa Zhongzhou. Isa akong devil hunter mula sa demon-slaying Peak of Thunder Courtyard. Si Yang Yu ang target natin sa pagkakataong ito. May sabi-sabing mayroon siyang saint weapon, at natatakot ako na hindi niya ako kakampi. Kaya naman, ito lang ang magagamit ko. Napatulala si Gu Sanchen. Sumimangot siya at sinabi sa mahinang boses, Demon Slaying Peak. Narinig ko na ang mga taong pinatay ng Demon Slaying Peak ay napakasama. Maraming taon na ang nakalipas, maraming kontrabida na disipulo ng Zhongzhou ang namatay sa kamay ng Demon Slaying Peak. Ngunit, itong Yang Yu ay hindi mukhang masamang tao. Hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sino ang nakakaalam kung ano ang tunay na intensyon ni Yang Yu? Sabi ni Qin Yu na may damdamin. Malamang. Sa ngayon, hindi pa nagkamali ang Demon Slaying Peak. Bahagyang tumango si Gu Sanchen. Kung noon pa man, medyo nakonsensya si Qin Yu. Ngunit ngayon, sa ilalim ng matinding pressure, hindi na inisip ni Qin Yu ang anumang bagay. Gusto lang niyang palakasin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon at maabyutin ang magulong katawan sa Zhongzhou. Bumantong hininga si Gu Sanchen at sinabing, hindi ko inaasahan na dayin mo ako. Pasensya na talaga. Kuya Gu, patawarin mo sana ako, sabi ni Qin Yu na may mapait na ngiti. Hindi na nagsalita pa si Gu Sanchen at bahagyang tumango. Natatakot ako na hindi tayo makapasok sa Forbidden Zone na ito.
Let's drop this idea, sabi ni Gu Sanchen pagkatapos nito. Kung gusto nilang pumasok sa Forbidden Zone na ito, kahit na ang Saint Weapons ay agad na mawawasak, lalo pa ang kanilang pisikal na katawan. Tandang padamdam. Kaya naman agad na nagplanong umalis ang grupo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu ang kakaibang paggalaw sa kanyang spatial magic artifact. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Agad niyang ipinadala ang isang tipak ng kanyang banal na kahulugan sa spatial magic artifact. Nakita lang niya na nagniningning ang tanda ng Satanas na nakuha niya dati. Hindi lamang iyon, ngunit ang Venerable Fifth Mountain ay nagniningning din sa parehong oras. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Hindi kaya ang Forbidden Zone na ito ang pasukan kay Satanas. At ang token sa kamay ni Chinyu at ang Venerable Fifth Mountain ang mga susi sa Forbidden Zone na ito. Si Chinyu ay tahimik, ngunit siya ay labis na nabigla. Marahil ay dahil dito ang young master ng pamilya Tong ay sabik na makuha ang token na ito. Para sa parehong dahilan, ang pamilya Tong ay hindi nang ahas na salakayin ang Nanzhou sa malaking sukat at humanap ng problema kay Xiaosheng. Sa halip, pumunta sila sa Godless Sect sa East Continent. Walang ibang dahilan kundi ang takot nilang kumalat ang bagay na ito at maakit ang atensyon ng ibang pamilya. Kuya Chin. Tila napansin ni Gu Sanchen ang abnormalidad ni Chinyu at agad na sumigaw. Ayos lang ako, bumalik si Chinyu sa kanyang katinoan, ngumiti, at sinabi. Tumalikod ang grupo at umalis sa Forbidden Zone. Buti na lang at hindi sila nakalayo. Kung sumulong pa sila ng ilang hakbang, malamang hindi na sila makakalabas. Nangyari lang ang crack na iyon upang paghiwalayin ang dalawang lugar. Pagkatapos umalis sa Forbidden Zone, tumingin si Gu Sanchen kay Chinyu at sinabing, panahon na para bumalik ka at iulat ang iyong misyon. Tumango si Chinyu at sinabing, tama. Salamat na lang kay Brother Gu sa pagkakataong ito. Kung hindi, natatakot ako na hindi ganoon kadaling patayin si Yang Yu. Then let's part here. Magkikita pa ba tayo kung itinadhana tayo? Pansamantalang tanong ni Gu Sanchen. Hindi. Natatakot ako na mahirapan natin si Brother Gu na pauwiin tayo dahil malapit lang ang formation natin doon, sabi ni Chinyu na may bakas ng pagkapahiya. Pagkatapos ay umalis na tayo, sabi ni Gu Sanchen, na ibinuka ang kanyang mga kamay. Ipinatawag niya ang higanting anaconda at sumugod patungo sa Heavenly Ocean City. Brother Gu, bakit hindi ka mag-scout sa Forbidden Zone? Baka may mga kayamanan doon, casual na tanong ni Chinyu habang nasa daan. Umiling si Gu Sanchen at sinabing, may isang espesyal na organisasyon sa kontinente ng Crimson Moon. Pumupunta sila dito upang tuklasin araw-araw. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa banggitin ang kayamanan, natatakot ako na kahit anino ng kayamanan ay hindi makita. Tumango si Chinyu. Totoo nga iyon. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay bumalik sila sa Heavenly Ocean City. This time, malamang maghihiwalay na talaga sila. Magkita tayong muli kung tayo ay nakatadhana, nakangiting sabi ni Gu Sanchen. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Pupunta ako sa Zhongzhou sa lalong madaling panahon. Kung gayon, magkita tayo sa Zhongzhou. Nakangiting sabi ni Gu Sanchen. Magkita tayo sa Zhongzhou. Tumango si Chinyu. Hindi siya nagtagal at agad na umalis sa Heavenly Ocean City. Parang nagmamadali siya sa susunod na Forbidden Zone. Hindi sineseryoso ni Gu Sanchen ang kanyang mga sinabi. Ito ay dahil maraming tao ang gustong pumunta sa Zhongzhou, ngunit kakaunti lang ang makakarating at naging kilala. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang binatang ito na nagngangalang Chinyu ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buong banal na rehiyon sa hinaharap at naging sanhipa ng panginginig ng buong universo. Uwi, babalik tayo ngayon. Tanong ni Juwo pagkaalis ni Gu Sanchen. Hindi, umiling si Chinyu at sinabi. Pumunta tayo sa bahay ni Yang Yu para tingnan. Wala akong nakitang Saint Weapon sa kanya ngayon. Natatakot ako na itinago niya ito sa bahay. Ikaw pa rin ang pinakamatalino. Itinuro ni Juwo si Chinyu at sinabing. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad niyang kinuha si Juwo at muling tumuntong sa lungsod.
Pagdating sa pintuan ng bahay ni Yang Yu, natuklasan ni Qin Yu na isang porma sayon ang nakalagay sa bahay ni Yang Yu. Imposibleng pumasok. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Itinaas niya ang palad at sinubukang ilagay ito sa porma sayon. Gayunpaman, sa sandaling maisuot niya ito, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na umaatake sa kanya. Hayaan mo akong basagin ito ng isang suntok. Sabi ni Juwo, winawagayway ang kanyang maliit na kamay. Hindi. Mabilis na umiling si Qin Yu at sinabi. Malalagay tayo sa gulo kung may makatuklas nito. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kumunat ang noo ni Juwo at nagtanong. Nanatiling tahimik si Qin Yu, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang Heavenly Ocean City ay nasa ilalim ng atensyon ng City Lord. Bilang City Lord, tiyak na nagmamay-ari siya ng Saint Weapon. Kung maakit niya ang kanilang atensyon, tiyak na mamamatay siya. Maghintay tayo hanggang gabi, sabi ni Qin Yu. Sa ilalim ng pinakamasamang senaryo, mabilis lang siyang makapasok at makatakas. Sa gabi, muling dumating sina Qin Yu at Juwo sa bahay ni Yang Yu. Ang kanyang kamao ay nagbuga ng mga sinag ng nakasisilaw na liwanag na may lakas na namamalagi sa paligid nito. Bagamat napakapanganib na gawin ito, sulit kung makakakuha siya ng Saint Weapon. Kaya naman, kinuyam ni Qin Yu ang kanyang kamao at sumuntok. Malakas ang suntok na ito, at hindi sapat ang porma sayon ni Yang Yu. Isang sinag ng liwanag ang kumislap, at pagkatapos ay nabasag na parang salamin. Tara na. Tumingin si Qin Yu kay Juwo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at mabilis na pumasok. Napakalaki ng bahay ni Yang Yu. Sa gayon ay inilabas nila ang kanilang mga banal na pandama, na gustong mahanap ang Saint Weapon sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na bakas ng Saint Weapon sa ilalim ng saklaw ng Divine Sense. Hindi kaya si Yang Yu ay walang Saint Weapon? O nabasag na ba ito sa Forbidden Zone? Pulong ni Qin Yu. Napakamot ng ulo si Juwo at sinabing, marahil ay nabalot ito ng ilang mga diskarte. Maghiwalay tayo at hanapin ito, sabi ni Qin Yu. Tumango si Juwo, at agad na sinimulan ng dalawa ang masusing paghahanap sa iba't ibang direksyon. Tumagal ng buong 2 oras. Si Qin Yu at Juwo ay walang nahanap. Hindi nila nakita ang tinatawag na Saint Weapon. Sa likod bahay. Dito nagkita sina Qin Yu at Juwo. Nahanap mo na ba? Tanong ni Juwo. Hindi, umiling si Qin Yu. Mukhang walang Saint Weapon si Yang Yu, sabi ni Juwo sa mahinang boses. Napangiti si Qin Yu ng mapait. Tila ito lang ang paliwanag. Bumalik tayo at magulat, hinayla ni Juwo si Qin Yu at sinabi. Okay. Sagot ni Qin Yu. Aalis na sana siya, bigla siyang nakaamoy ng dugo. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa isang partikular na direksyon. May nakita siyang malaking hukay sa harapan niya. Ang amoy ng dugo ay nagmumula sa butas na ito. Mabilis na naglakad si Qin Yu at nakitang may mga bangkay na sunod-sunod sa hukay. Sa gitna ng mga bangkay, mayroong isang mahiwagang artifact na tila isang purong bote ng jade. Walang iniisip, mabilis na kinuha ni Qin Yu ang magic artifact at binuksan ito. Sa sandaling binuksan niya ito, nagulat si Qin Yu. Mayroong daan-daang mga primordial spirit sa mahiwagang artifact. Ito ay, ang primordial spirit. Napabuntong hininga si Qin Yu. Paano nakakolekta si Yang Yu ng napakaraming primordial spirit? Hindi kaya siya at si Qin Yu ay mga jackal ng iisang pugad. At kailangan din niya ang mga primordial spirit ng ibang tao para linangin. Nagkatinginan sina Juwo at Qin Yu, at nasa sabik na sinabi ni Juwo, hindi ka ba kumikita ngayon? Sa pamamagitan nito, hindi mo na kailangang hanapin ang mga primordial spirit na iyon. Bagamat sinabi niya iyon, medyo nag-aalala pa rin si Qin Yu. Si Yang Yu ay nakalista bilang isa sa mga gumagawa ng masama ng Thunder Courtyard. Marahil ito ay dahil sa mga primordial spirit na kanyang nakolekta. Mula sa pamamaraang ginamit, ang kay Yang Yu ay talagang napakahusay at mahirap matukoy. Kung gayon paano nalaman ng Thunder Courtyard? At paano nila siya inilista bilang isang makasalanan?
Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Chinyu ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi, nanlamig ang mukha ni Chinyu. Hindi siya makakatagal sa Thunder Courtyard. Maging si Yang Yu, na nasa malayong kontinente ng Crimson Moon, ay hindi makatakas sa kanilang mga mata, pati na si Chinyu. Pagkatapos kong makahanap ng paraan para makuha ang Meridian Circulation Technique, kailangan kong umalis sa Thunder Courtyard, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung ito ay natuklasan ng Thunder Courtyard, tiyak na mamamatay sila. Alis na tayo dali, sabi ni Chinyu kay Juwo. Kasunod nito, inilagay ni Chinyu ang mahiwagang artifact sa kanyang bag at mabilis na umalis sa Heavenly Ocean City kasama si Juwo. Madilim ang gabi, at napakadilim. Itinago ni Chinyu ang mga primordial spirit sa kaibuturan ng spatial magic artifact para maiwasang madetect. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa malapit sa teleportation formation. Sa sandaling pumasok sila sa formation, isang maliwanag na ilaw ang lumiwanag at dinala sila pabalik sa teleportation platform ng Thunder Courtyard. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 10 minuto. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, nasa platform na sila. Bumalik tayo sa tirahan ng kuweba at itago ang mahiwagang artifact na ito, sabi ni Chinyu kay Juwo. Tumango si Juwo at bumulong, hindi mo dapat sabihin ito kahit kanino, ngunit huwag ka ring mag-alala masyado. Baka si Yang Yu na nakalista bilang isang makasalanan ay walang kinalaman sa kanyang primordial spirit. Sana nga. Napabuntong hininga si Chinyu. Bumalik silang dalawa sa tirahan ng kuweba. Sa kabutihang palad, ang tirahan ng kuweba na ito ay napakalaki. Kinailangan ni Chinyu at Juwo ng maraming oras upang alisin ang mahiwagang artifact na nagdadala ng mga primordial spirit. Nang matapos sila, bahagyang lumiwanag ang langit. Kung iyon ang kaso, ang mga puntos ay hindi pa rin sapat. Ungol ni Juwo habang nakaupo sa isang malaking bato sa tirahan ng kuweba. Kinuha ni Chinyu ang token. Ito ay 89 na puntos na pinagsama ang mga puntos sa mga token ni Juwo at Chinyu. Ito ay 11 puntos lamang ang layo mula sa 100 puntos. Kailangan lang niyang pumunta para sa isang huling misyon para matapos ang bagay na iyon. Sana ay darating ang susunod na misyon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Lumipas ang isa pang araw. Nagpasya sina Chinyu at Juwo na bumisita sa Dean para malaman ang tungkol sa glided rake sa mga kamay ni Juwo. Ang kapangyarihan ng glided rake na ito ay lubhang nakakatakot. Dahil walang nakakaalam tungkol sa pinanggalingan nito, maaari lamang silang humingi ng tulong sa Dean. Gayunpaman, medyo hindi sigurado si Chinyu sa pakikipagkita sa Dean. Parang nakonsensya siya. Dapat ba akong pumunta mag-isa? Iminungkahi ni Juwo. Hindi. Sabay tayo, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Maya-maya, kailangan niyang harapin ang Dean. Bukod dito, wala siyang napansin sa huling pagkakataon. Sa araw na iyon, magkasamang dumating sina Chinyu at Juwo sa unang pangunahing rurok. Ang dalawang lalaking hamarang sa daanan ni Chinyu ay muling nagpakita. Pinigilan nila si Chinyu at nagulat na sinabi, "Ikaw na naman." Mga senior, nandito kami para bisitahin ang Dean, kinumpas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Gusto mong makita ang Dean? Nagkatinginan silang dalawa. Bakit gusto mong makita ang Dean? Kailangan natin ng Dean na alisin ang ilang mga pagdududa, sabi ni Chinyu. Kung gayon, maghintay muna kayo, sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay direktang nawala sa kawalan. Makalipas ang halos 10 minuto, bigla siyang nagpakita muli at tumayo sa harap ni Chinyu. Pumasok ka na. Ang Dean ay nasa tahimik na silid sa itaas, walang ekspresyon niyang sabi. Salamat, bahagyang yumuko si Chinyu at sinabi. Kaya't sinunod ng dalawa ang kanyang patnubay at dumating sa tahimik na silid. Katulad ng pangalan nito ang tahimik na kwarto. Napakatahimik noon. May mga butil ng berdeng usok na lumulutang sa pintuan. Kung tumangala, para bang nasa ulap, parang isang fairyland. Pumasok sina Chinyu at Juwo sa tahimik na silid. Pagpasok pa lang nila ay nakita na nila ang Dean na nagmumuni-muni. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakatago at bahagyang nakikita na para bang malapit na siyang sumanib sa nakapalibot na kawalan.
Ito ay isang lubhang kahangahangang tanawin. Din, kinumpas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at binati ang Din. Sumunod din si Juwo. Bahagyang binuksan ng Din ang kanyang mga mata. Tinulyapan niya si Chinyu, at pagkatapos ay bumagsak ang tingin niya kay Juwo. Bakit mo ako hinahanap? Nakangiting tanong ng Din. Siyempre, ito ay isang mahalagang bagay. Walang ideya si Juwo na igalang ang mga nakatatanda. Kahit kaharap ang Din, ganoon pa rin ang ugali niya. Nagmayabang siya sa harapan ng dekano at mahiwagang sinabi, mayroon akong isang kayamanan, isang magandang kayamanan. Nandito ako ngayon upang ipakita sa iyo. Nang marinig ito ni Dean Lei, hinaplos niya ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. May paghanga sa kanyang mga mata, sinabi niya, halika. Tingnan ko kung anong kayamanan iyon. Ipapakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo ito maaagaw sa akin, bulong ni Juwo. Nawala ng masabi ang Din, at medyo wala ring magawa si Chinyu. Huwag kang mag-alala. Ang iyong mga bagay ay palaging magiging iyo, natatawang sabi ni Dean Lei. Hindi na nag-aksaya ng oras si Juwo at agad na inilabas ang kanyang glided rake. Sa sandaling ito ay inilabas, isang gintong liwanag ang kumislap. Tila may kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa loob ng gilded rake. Eto na, sabi ni Juwo. Kinuha ng Din ang glided rake at pinagmasdan itong mabuti. Ang kanyang orihinal na nakangiting mga mata ay unti-unting naging solemna. Makalipas ang mahabang panahon, hindi siya umimik. Sumimangot si Juwo at sinabing, hindi mo alam kung ano iyon, di ba? Kung hindi mo alam, kalimutan mo na ito. Inangat ni Dean Lei ang kanyang ulo at tumingin kay Juwo. Sa seryosong ekspresyon, nagtanong siya, saan mo ito nakuha? Walang itinago si Juwo at agad niyang sinabi kay Dean Lei ang lahat. Ipinikit ni Dean Lei ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, marahil ba ay totoo ang mga chismis? Anong chismis? Kumunat ang noo ni Juwo at nagtanong. Ikinaway ni Dean Lei ang kanyang kamay. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang glided rake at saka bahagyang niyugyog. Ang glided rake ay agad na naging pilak, at ang dati nitong gininto ang ningning ay nawala ng walang bakas. Nang makita ito, nagulat si Juwo. Saan mo itinago ang glided rake ko? Bakit mo ito pinalitan ng silver? Kulat na sabi ni Juwo. Umiling si Dean Lei at inihagis ang glided rake kay Chinyu. Nang kunin ito ni Chinyu, naging itim ang glided rake. Ang gayong kahangahangang tanawin ay talagang kahangahanga. Anong nangyayari? Sabi ni Chinyu na may pagdududa. Ang swerte mo talaga, may emosyong sabi ni Dean Lei. Kung hindi ako mali, ito ay isang banal na sandata na ipinasa mula pa noong unang panahon. Isang banal na sandata na naiwan mula noong sinaunang panahon. Sabay na bulalas ni Chinyu at Juwo. Alam nila na ang item na ito ay talagang pambihira, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon itong napakalakas na background. Bahagyang tumango ang Din at nagpatuloy, ang item na ito ay hindi tinatawag na glided rake, ngunit ito ay tinatawag na Divine Nine Peak Rake. Ito ay ginawa mula sa Divinized Iron. Ang orihinal na may-ari nito ay ang sinaunang Tianpong True Saint. Matapos marinig ang sinabi ni Dean Lei, nagulat si Chinyu. Ano? Divinized Iron. Tianpong True Saint. Ito kaya ang Nine-Tooth Rake na ginamit ni Zubaji. Imposible. Mabilis na itinanggi ni Chinyu ang kaisipang ito ng napakabilis. Bagamat hindi niya alam kung paano ito nauugnay, si Zubaji ay isang kathang-isip lamang na karakter at hindi nag-e-exist sa realidad. Higit pa rito, kung talagang umiral si Zubaji, ang kanyang lakas ay hindi maaaring maging sa isang tunay na santo. Kaya ito ay isang saint weapon. Biglang naintindihan ni Juwo. Bahagyang tumango ang Din at nagpatuloy, may mga pagkakaiba sa pagitan ng saint weapons. Halimbawa, ang Divine Nine Peak Rake ay isa sa mga top tier na saint weapons. Hindi ito isang bagay na maaaring ihambing ng ibang saint weapons. Din, bakit ang Divine Nine Peak Rake ay may iba't ibang kulay sa ating mga kamay? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Ito ay may kaugnayan sa lakas ng isang tao. Kapag hawak ito ng isang reversed void stage cultivator, ito ay kulay ginto. Ngunit ang kanilang orihinal na kulay ay pilak, paliwanag ni Dean Lei. Natahimik si Chinyu.
Sa kasong iyon, mayroon silang Saint Weapon sa kanilang mga kamay. Kung mayroon siyang Saint Weapon na ito, hindi ba niya matutulungan si Xiao Sheng? Siyempre, ang Saint Weapon na ito ay hindi pa nabubuhay na muli. Kaya hindi nito mailalabas ang banal na kapangyarihan nito. Pinuhusan siya ni Din Lei ng isa pang balde ng malamig na tubig. Pamulong si Juwo, kung gayon, paano natin ito bubuhayin? Tumawa ng malakas si Din Lei at sinabing, ang isang Saint Weapon ay natural na nabuhay na muli kapag nagkataon. Kung hindi, ang Saint Weapon ay hindi magiging ganoon kahalaga. Nang marinig ito, biglang may naisip si Qin Yu. Dali-dali niyang inilabas ang bakal at iniabot kay Din Lei. Din Lei? Pakisuyong tingnan ang pinagmula ng bakal na ito, sabi ni Qin Yu. Kinuha ni Din Lei ang bakal at pinagmasdang mabuti. Sinabi niya sa mahinang boses, ang material ng item na ito ay talagang pambihira, ngunit hindi ako sigurado kung ano ito. Hindi mo rin alam. Hindi mapigilan ni Qin Yu na matigilan. Mayroon lamang dalawang posibilidad, tumango si Din Lei at sinabi. Ito ay alinman sa isang ordinaryong metal rod o higit pa sa aking karanasan. Natahimik si Qin Yu. Ang bakal na ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Ito ay dahil noong si Qin Yu ay sumasailalim sa kanyang kapigatian, minsan itong nagpakita ng labis na nakakatakot na epekto. Ito ay parang isang ganap na nabuhay na Saint Weapon. Maraming salamat, Din. Ikinulong ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at binawi ang bakal. Sige. Salamat. Ililibre kita sa ibang araw. Hindi ka na namin iistorbohin, nakangiting sabi ni Juwo. Pagkasabi nito, hinailan niya si Qin Yu at umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang tumawag ang Din. Sabay na tumingin sa kanya sina Qin Yu at Juwo, naghihintay na magpatuloy siya. Juwo? Bumalik ka? Sabi ni Din Lei. Itinuro ni Juwo ang tungki ng kanyang ilong at bamulong, I stay back. Tama. Ikaw kasi. Bahagyang tumango si Din Lei. Si Qin Yu ay isang mataktikang tao. Pagkatapos niyang ikulong ang kanyang mga kamay ay nauna siyang lumabas at tahimik na naghintay sa labas ng pinto. Mga ad ng Pop Future. Makalipas ang mahigit isang oras. Lumabas si Juwo mula sa loob. Paano ito? Ano ang gusto ng Din sa iyo? Tanong ni Qin Yu. Napakamot ng ulo si Juwo at sinabing, wala siyang sinabi. Itinaas niya lang ang kamay niya at inilagay iyon sa noo ko. Tumagal ito ng mahigit isang oras. Sa noo mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Kinawian ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na siya. Isa lang siyang kakaibang matanda. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Hindi nakaimik si Qin Yu. Si Juwo lamang ang maglalakas loob na tawaging kakaibang matandang lalaki ang dekano ng Thunder Courtyard. Ang dalawa sa kanila ay hindi nagtagal sa unang pangunahing tuktok at mabilis na umalis. Pagkatapos bumalik sa tirahan ng kuweba, kinuha ni Qin Yu ang mahiwagang artifact na dinala niya pabalik mula sa bahay ni Yang Yu. Sa loob ng bote, mayroong higit sa 30 primordial spirits. Ang bawat primordial spirit ay parang natutulog na alitaptap. Hindi sila gumalaw sa mahiwagang artifact, ngunit puno sila ng sigla. Ang mga primordial spirit na ito ay malinaw na puno ng sigla, ngunit hindi sila gumagalaw. Buhay ba sila o patay? Pulong ni Qin Yu. Medyo na-conflict siya. Paano kung ang mga primordial spirit sa bote ay buhay pa? Dapat ba niyang palayain o lumunin sila? Ngunit ang pakikibaka na ito ay tumagal lamang ng ilang minuto. Hindi alam kung ito ay dahil sa panggigipit mula sa magulong katawan sa Zhongzhou o sa kanyang panloob na mga demonyo, ngunit kinuha ni Qin Yu ang primordial spirit at nilamon ito ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling lumunin niya ang primordial spirit, ang maliit na taong nakaupo na naka-crossleg sa isip ni Qin Yu ay lalong nagliwanag. Para itong malaking Buddha na naliligo sa gintong liwanag. Ang sumunod ay ang pagbuti ng divine sense ni Qin Yu. Sa sandaling ito, nalampasan na ng primordial spirit ni Qin Yu ang kanyang cultivation realm, at isang hakbang na lang siya mula sa reversion void stage. Ang paglamon ng primordial na espiritu ay tila nakapagpapataas ng bilis ng paglilinang ng labis. Ang katawan ni Qin Yu ay tila wala sa kanyang kontrol. Sa isang kisap mata, nilamon na niya ang 5 primordial spirit.
Matapos lamunin ang 5 primordial spirit, si Chinyu ay tila nahulog sa kabaliwan. Tila nawala na siya ng malay habang matako na nakatingin sa mga primordial spirit sa bote. Hoy! Sa kabutihang palad, sa oras na ito, sinampal ni Juwo ang ulo ni Chinyu, na nagpabalik agad sa katinoan ni Chinyu. Tiningnan niya ang ilang primordial spirit na nawala sa bote at nakaramdam ng matinding takot. Parang nakatulog ako ngayon lang, bulong ni Chinyu. Naramdaman pa niyang kinokontrol ng ibang tao ang kanyang katawan. Napakamot ng ulo si Chinyu at mabilis na iniligpit ang bote ng mahiwagang artifact. Kailangan mong kontrolin ng mabuti ang bagay na ito. Kung hindi, kailangan kong pumunta at abangan ito muli, pag-ungol ni Juwo. Tumango si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabing, Juwo, tulungan mo akong alagaan ito. Mabuti naman, sang-ayon ni Juwo. Sa makatuwid, itinago ni Juwo ang bote ng mahiwagang artifact sa kanyang spatial magic artifact. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Chinyu sa tirahan ng kuweba at naglilinang. Sa tulong ng dugo ng dragon, mabilis na umunlad ang paglilinang ni Chinyu. Sa tulong ng napakalakas na primordial spirit, pakiramdam ni Chinyu ay tinutulungan siya ng mga Diyos. Sa loob lamang ng ilang araw, naramdaman ni Chinyu na malapit na siyang humakbang sa kalahating hakbang na reversion void stage. Kung mayroon akong sapat na dark energy, malamang na makakapasok ako kaagad sa half-step reversion void stage, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Habang iniisip ni Chinyu na umalis sa Thunder Courtyard, pansamantala, narinig niya ang boses ni Xiaobei na nagmumula sa labas. Mabilis na tumayo si Chinyu at lumabas. Pagdating niya sa pasukan ng tirahan ng kuweba, nakangiting sinabi ni Xiaobei, Chinyu, may magandang balita ako para sa iyo. Anong magandang balita? Naguguluhan si Chinyu. Hindi ba't lagi mong gustong pumunta sa Zhongzhou? Mayroon kang pagkakataon ngayon, sabi ni Xiaobei. Saglit na natigilan si Chinyu at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, pupunta sa Zhongzhou. Wala na ba ang misyon? Nakangiting tumango si Xiaobei at sinabing, tama. Kalalabas lang. Gayunpaman, 8 pwesto lang ang biyaheng ito sa Zhongzhou. Si Jiu Xiao ang namamahala. 8 pwesto. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi pa banggitin ang bilang ng mga pwesto, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magkakaroon ng 2 tao sa isang team. Pero ngayon, 8 tao ang gusto niya. Ito ay sapat na upang ipakita na ang paglalakbay na ito sa Zhongzhou ay lubhang mapanganib. Ang lalong nagpagulo kay Chinyu ay ang relasyon nila ni Jiu Xiao. Sina Chinyu at Juwo ay parehong nasaktan sa kanya noon, kaya napakahirap para sa kanya na ibigay ang pwesto kay Chinyu. Pupunta ka? Tanong ni Chinyu. Hindi ako? Umiling si Xiaobei at sinabi. Hindi pa ako nakilahok sa isang misyon na nagbabanta sa buhay. Nanatiling tahimik si Chinyu. Pagkatapos ay tinanong niya, kailan ang pagpaparehistro? Bukas, sabi ni Xiaobei. Sige. Tumango si Chinyu at sinabi. Nakuha ko na. Xiaobei, para saan ka nakatayo sa labas? Halika at kumain ka. Sa oras na ito, ang boses ni Juwo ay nagmula sa loob. Noon lamang napagtanto ni Chinyu na siya ay naging walang pakundangan. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, pasensya na, masyado akong nabalisa. Pumasok tayo at mag-usap. Nang walang karagdagang abala, sinundan ni Xiaobei si Chinyu sa tirahan ng kuweba. Sa tirahan ng kuweba, nag-ihaw na si Juwo ng isang malaking yak. Ang galing ni Juwo sa pagluluto ay talagang perpekto. Marahil ito ay dahil sa kanyang karanasan sa sobrang pagkain. Sa madaling salita, ang karne ay malambot, makatas, at walang kapantay na malasa, puri ni Xiaobei habang kumakain. Say! Inggit talaga ako sa buhay niyong dalawa. Para nga kayong young married couple. Pinunasan ni Xiaobei ang kanyang bibig at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Pinandilatan ni Juwo si Xiaobei at sinaway, kalokohan. Masyado na akong matanda para maging lola niya. Sa mundong ito, sino ang nagmamalasakit sa edad? Ngumiti ng mapait si Xiaobei at sinabi. Ang mga nakarating sa reversion void stage ay maaaring mabuhay ng higit sa 1,000 taon, at ang mga tunay na banal ay maaaring mabuhay ng ilang libong taon. Ano ang edad? Ito ay totoo.
Para sa mga magsasaka, ang edad ay tila isang unit lamang ng pagsukat. Sige. Huwag na nating pag-usapan ito, binago ni Chinyu ang paksa at sinabi. Xiaobei, sa tingin mo ba posible bang mapanatili ang lugar sa Thunder Courtyard ngunit hindi na makabalik ng mahabang panahon? Tanong ni Chinyu. Nang marinig ito, nagulat si Xiaobei, bakit? Nag-iisip ka bang umalis sa Thunder Courtyard? Dapat kong sabihin sa iyo na ang paglilinang dito ay mas maunlad kaysa saan man. Mapait na umiyak si Chinyu sa kanyang puso. Siyempre, alam niyang makikinig siya sa Great Dao at maramdaman ang panloob na chi ng Immortal Emperor dito. Paano maihahambing ang ibang mga lugar dito? Gayunpaman, sa kasalukuyang kalagayan ni Chinyu, talagang masyadong mapanganib para sa kanya na manatili sa Thunder Courtyard. Higit pa rito, kapag naabot na ni Chinyu ang Reversion Void Stage, tiyak na pupunta siya sa Zhongzhou. Imposibleng magtagal siya sa Thunder Courtyard. Ang mga mapagkukunang kontrolado ng Thunder Courtyard ay hindi ko maabot sa aking buhay. Kaya lang nasanay ako sa pagiging malaya, kaya mahirap para sa akin na manatili sa parehong lugar ng mahabang panahon, sabi ni Chinyu. Taglit na nag-isip si Xiaobei at sinabing, hindi ka malayang makapasok sa Thunder Courtyard maliban kung malaki ang kontribusyon mo sa Thunder Courtyard o namumukod tangi sa Thunder Courtyard. Kung hindi, hindi ka na makakapasok sa Thunder Courtyard pagkatapos umalis ng higit sa 1 taon. 1 taon, bulong ni Chinyu. Para sa mga magsasaka, ang 1 taon ay napakaikli. Masasabing pumasa ito sa isang kisap mata. Hindi kailanman papayag si Chinyu na isuko ang Thunder Courtyard sa ganoong paraan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtayo sa Thunder Courtyard? Patuloy na tanong ni Chinyu. Napakasimple nito, nakangiting sabi ni Xiaobei. Tuwing 10 taon, magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga pangunahing taluktok. Kailangan mo lang makapasok sa nangungunang 3. Nakikita ko. Bahagyang tumango si Chinyu. Ngunit dapat kong sabihin sa iyo na bukod sa unang pangunahing tuktok, maraming tao sa Thunder Courtyard sa lahat ng iba pang mga pangunahing taluktok. Lahat sila ay napakalakas, patuloy ni Xiaobei. Marami pang mga bata mula sa mga aristokratikong pamilya sa Zhongzhou sa Thunder Courtyard. Mayroon silang napakalakas na mga bloodline na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Tiyak na hindi maikukumpara sa kanila ang mga ordinaryong tao. Napakahirap na maging kakaiba sa kanila. Kahit si Jiu Shao, ang numero 1 tao sa Demon Slaying Peak, ay nasa 5 lang. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang Thunder Courtyard ay isang kailangan na pag-iral para sa Lishao, maging ang buong banal na rehiyon. Naturally, mayroong hindi mabilang na mga henyo. Gayunpaman, hindi natakot si Chinyu. Hanggat sila ay nasa parehong cultivation realm, si Chinyu ay hindi natatakot sa sinuman. Kahit anong bloodline o anong uri ng pangangatawan na lumalaban sa langit ang mayroon ka. Maraming salamat. Tumango si Chinyu kay Xiaobei. Ikinaway ni Xiaobei ang kanyang kamay bilang tugon. Nagkwentuhan sila saglit bago tumayo si Xiaobei at umalis. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Chinyu. Kahit ano pa, kailangan kong makuha ang pwesto bukas. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao at inisip ang sarili. Kinunot ni Juwo ang kanyang maliit na ilong at sinabing, ang munting beastard na si Jiu Shao na iyon, baka magtanim ng sama ng loob. Sinabi ni Xiaobei na hindi niya gagawin, ngunit sino ang nakakaalam? Napangiti si Chinyu ng mapait. Ayos lang. Kung talagang hindi ito gagana, ako na lang ang pupunta. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng puntos mamaya, tinapik ni Juwo ang balikat ni Chinyu upang aliwin siya at sinabi. Tumingin si Chinyu kay Juwo at umiling, sa pagkakataong ito, hindi ako para sa mga puntos, ngunit pumunta sa Zhongzhou. Iyon ang lugar na pinangarap ni Chinyu. At ito lang ang pagkakataon niyang makapunta sa Zhongzhou. Nang sumunod na araw, maagang dumating sina Chinyu at Juwo sa kuweba ni Jiu Shao. Sa cave abode, si Jiu Shao at ang Peak Master ay naglalaro ng chess. Ang pinto ng kuweba ay mahigpit na nakasara, at 12 ng mga Devil Hunters of Demon Slaying Peak ang naghihintay sa labas. Agad na lumubog ang puso ni Chinyu. Lahat sila ay mga cultivator ng Reversion Void Stage.
Hindi maaaring pabayaan ni Jiu Shao ang isang reversion void stage cultivator at piliin si Qin Yu, na nasa Mighty Realm lamang. Qin Yu? Nandito ka rin. Sa sandaling ito, may sumalubong sa kanya sa tabi. Nakangiting tumango si Qin Yu bilang tugon. Qin Yu? Nasa Mighty Realm ka lang. Walang kwenta ang pagpunta mo sa Zhongzhou. Masyadong delikado. Oo. Alam nating lahat na gusto mong pumunta sa Zhongzhou, ngunit sa iyong cultivation realm, mamamatay ka kung pupunta ka doon. Hindi kami pupunta doon para magsaya. Hindi ka maaaring magmadali sa paggawa ng mga bagay. Dahan-dahan lang. Hindi pa huli ang lahat para umalis kapag naabot mo na ang reversion void stage. Alam ni Qin Yu na mayroon silang magandang intensyon, ngunit hindi siya susuko. Kaya naman, bahagyang yumuko si Qin Yu at nagsabi, salamat sa iyong mabait na intensyon, ngunit gusto ko pa rin itong subukan. Nang makita ito ng mga tao sa paligid niya ay hindi na siya sinubukang kumbansihin, bagkus ay napailing na lamang sila. Alam nilang lahat kung gaano katigas ang ulo ni Qin Yu. Walang kwenta kung hikayatin siya. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang pinto ng kuweba ni Jiu Shao. Nag-uusap at nagtatawanan ang lahat habang papasok sa kuweba. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu at agad silang sinundan papasok. Sa tirahan ng kuweba, si Jiu Shao at ang Peak Master ay nakatayo sa harapan, na sumulyap sa karamihan. Nang bumagsak ang tingin ni Jiu Shao kay Qin Yu, sumimangot siya.